Ito na. Rusya sinasabing walang sinasayang na sandali para makuha muli ang Kursk bago ang napipintong ceasefire na minamanduhan ni Trump. Sino ang magwawagi? At isang makapangyarihang alyansa ng puwersang militar mula Russia at North Korea humahakbang na para mabawi ang Kursk mula sa Ukraine. At kasunduan sa depensa ng NK at Russia, pinagtibay na. 12,000 sundalo mula North Korea sumali na sa digmaan. Ano ang mangyayari? Nasa isang matinding laban ngayon ng Russia sa rehiyon ng Kursk. Habang patuloy ang pag-atake, ang mga grupo ni President Vladimir Putin ay nagmamadaling bawiin ang Kursk, isang teritoryo na nawala sa kanila sa kamay ng Ukraine. Pero bakit parang nagmamadali sila? Ang sagot ay may kinalaman sa nalalapit na pag-upo ni Donald Trump bilang bagong presidente ng Amerika. Bakit? Kasi may mga nagsasabi na baka gusto ni Putin na maagaw muli ang Kursk bago mag-20 ng Enero, ang araw ng inaugurasyon ni Trump. Kung hindi, baka mawalan sila ng pagkakataon habang may bagong leader sa Amerika. 3 buwan na mula nang magsimula ang offensive ng Ukraine sa Kursk, kaya tila lumalala ang sitwasyon. Ayon sa mga ulat, nagsimula nang magpadala ang Moscow ng libot-libong sundalo at hindi lang basta sundalo, kasama pa ang mga tropang mula North Korea. Ano kaya ang layunin nila? Nais ba nilang tiyakin ang kontrol sa Kursk o may mas malaking plano ba ang Russia sa huling bahagi ng digmaang ito? Samantalang si Trump ay pabor sa mas mabilis na pagtigil ng digmaan at nangako pang tapusin ito sa loob ng 1 araw, ang pahayag na ito ay nagsilbing hamon para sa Ukraine at sa kanilang mga kaalyado. Pumupunto si Trump laban sa patuloy na military aid ng Amerika sa Ukraine, kaya't lahat ng mga hakbang ngayon ng Russia at Ukraine ay may malaking epekto sa magiging takbo ng digmaan. Ano kaya ang epekto ng bagong administrasyon sa Amerika sa digmaan ng Russia at Ukraine? Ayon pa sa The Telegraph, may impormasyon mula sa mga eksperto na nagsasabing baka palakasin pa ng Russia ang paggamit ng mga kamikaze drones, isang uri ng drone na ginagamit sa pagsabog laban sa mga posisyon ng Ukraine. Kamakailan, may mga ulat na ang mga drone na ito ay inilunsad mula sa mga bagong base malapit sa border ng Russia. Nakakatakot ito dahil kung tuloy-tuloy na ang ganitong paggamit ng drones, paano kaya ito makakaapekto sa kalagayan ng mga sundalo at sibilyan sa mga apektadong lugar? At hindi lang Kursk ang tinitingnan ngayon ng Rusya. Ayon sa mga eksperto, ang layunin ni Putin ay mas palakasin pa ang mga posisyon ng Rusya at magtulungan sa mga susunod pang hakbang. Kaya naman, maraming mga analyst ang nagsasabing baka gamitin nila ang pagsulong sa Kursk bilang momentum para magpatuloy sa pag-atake sa mga kalapit rehiyon ng Ukraine tulad ng Sumi sa Hilaga. Habang patuloy ang mga tensyon sa buong rehiyon, nag-aalala ang mga miyembro ng NATO na baka magtuloy-tuloy pa ang eskalasyon ng digmaan. Ano kaya ang magiging hakbang ng Rusya pagkatapos ng Kursk? Ayon sa isang Ukrainian analyst na si Viktor Kovalenko, kung sakaling magbago ang administrasyon sa Amerika, maaari itong magbigay ng mas maraming resources at flexibility kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ang ibig sabihin nito, mas magiging handa ang Ukraine na lumaban at makipag-usap para sa isang ceasefire deal o kapayapaan, pero hindi madali ang sitwasyon. Ayon kay Kovalenko, ang digmaang ito ay isang natatanging kaso dahil may kasamang nuclear power. Kailangan ng isang hindi pangkaraniwang solusyon at hindi pa natin alam kung ano ang magiging itsura nito. Sa kabilang banda, may mga analyst na nagsasabing kahit na may malaking bilang ng mga nasawi at nawalang kagamitan, may mga maliit na bayan pa rin na na-recapture ang Russia tulad ng Pogrebki at Darino. Ayon kay Julian Ropske, isang analyst mula sa Germany, kahit na may mga recaptured na lugar, ang mga casualties at nawalang armored vehicles ay nagpapakita na mahirap ang sitwasyong kinakaharap ni Putin. Ay isang malaking sakuna para kay Putin at sa kanyang mga general, sabi pa ni Ropke. Ano nga kaya ang mangyayari? Magtatagumpay ba si Putin bago ang inaugurasyon ni Trump? O magiging isang malaking pagbabago ang susunod na mga araw sa takbo ng digmaan? Ano ang tingin niyo?
Isang malaking hakbang naman ang ginawa ng North Korea noong Martes nang aprubahan nila ang isang makapangyarihang kasunduan sa depensa sa Russia. Ayon sa North Korean state media, ang kasunduan ay magsisilibing garantiya ng mutual na tulong militar sa pagitan ng dalawang bansa. Isang hakbang na naglalayong palakasin ang kanilang relasyon sa gitna ng lumalalang tensyon sa politika at seguridad sa buong mundo. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang kasunduan ito? Kasabay ng pirma ng kasunduan, ang North Korea at Russia ay nagpasya na magsanib puwersa sa pagbibigay ng agarang tulong militar kapag may banta sa alinmang bansa. Kasama rin sa layunin ng kasunduan ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng enerhiya, kaligtasan sa pagkain, kalakalan at pati na rin sa agham at kalawakan. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong bumuo ng isang bagong just and multipolar world order ayon sa mga opisyal ng parehong bansa. Ngunit may isa pang tanong na lumalabas. Pumirma ba ang North Korea ng kasunduan upang makialam sa digmaang Ukraine? Ayon sa mga intelligence reports mula sa US on South Korea at Ukraine, maaring nakapagpadala na ng hanggang 12,000 tropang North Korean sa Russia upang magbigay ng suporta sa kanilang mga puwersa laban sa Ukraine. Ang pag-deploy ng mga tropang ito ay nagdulot ng ilang maliit na sagupaan sa pagitan ng mga sundalong Ukrainian at North Korean sa rehiyon ng Kursk, malapit sa hangganan ng Ukraine. Nagdudulot ng higit pang pangamba ang hakbang na ito dahil hindi lang ang Ukraine at Russia ang mga kasangkot sa digmaan. May mga ulat na nagpapakita na ang North Korea ay nagbibigay ng mga armas at mga missile sa Russia upang tulungan silang mapunan ang mga nauubos nilang stockpiles ng mga kagamitan. Sa kasalukuyan, ang Russia at North Korea ay tila nagiging magkaalyado sa kanilang mga pagsisikap na palakasin ang kanilang depensa at militar. Samantala, may mga ulat na ang North Korea ay nagpadala na ng higit sa 13,000 container ng artillery, missile, at iba pang mga konvensyonal na armas sa Russia mula pa noong Agosto ng nakaraang taon. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng lalim ng ugnayan ng dalawang bansa, pati na rin ng kanilang commitment na magsanib puwersa laban sa mga potensyal na banta sa kanilang seguridad. Habang nagpapatuloy ang digmaang ito, tanong ng marami, hanggang saan ang kayang gawin ng North Korea at Russia upang magtagumpay sa kanilang layunin? Ang kanilang kasunduan ay tila naglalaman ng mas maraming panganib at komplikasyon na maaari pang magpalala sa kasalukuyang digmaan at magbigay ng mas malalim na epekto sa pandaigdigang seguridad. Isang malaking hakbang ang nangyari sa relasyon ng North Korea at Russia. Ayon sa mga ulat, mas maraming tropang North Korean na ngayon ang nakarating sa Russia at sila ay isasama sa isang malupit na opensiba laban sa Ukraine. Sa mga darating na araw, inaasahang magsasama ang humigit kumulang 50,000 tropa mula sa Russia at North Korea para magsagawa ng isang malawakang atake sa rehiyon ng Kursk kung saan matagal nang nastall ang operasyon ng Ukraine sa nasabing teritoryo ng Russia. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky mismo ang nagsabi nitong nakaraang linggo na mga 11,000 sundalong North Korean ang kasalukuyang nakatalaga sa Kursk, isang rehiyon sa Russia na napapalibutan ng mga lugar na inookupa ng mga tropa ng Russia. Iba't ibang misyon ang pinagagawa sa mga tropang ito. At ilan sa kanila, kasama ang mga artillerymen at snipers, ay aktibong kasali sa mga labanan sa Kursk at sa mga depensibong operasyon sa mga kalapit na rehiyon ng Belgorod at sa mga teritoryong nasakop ng Russia sa Ukraine. Tingin mo anong layunin ng Russia at North Korea sa hakbang na ito? Mukhang malinaw na may malaking epekto ito sa kasalukuyang labanan sa Ukraine. Ang pagpapadala ng North Korea ng kanilang mga tropa ay hindi lamang isang simpleng hakbang. Ang mga sundalong ito ay isang malupit na yaman para kay President Putin dahil mapapalakas nito ang depensa at bibigyan ang mga Russian forces ng mas maraming pagkakataon para maglunsad ng opensiba sa ibang bahagi ng Ukraine. Sa military terms, sinasabi ni Commander Fedorenko na para silang nagpadala ng 3 buong brigada mula sa North Korea,
na may kakayahang mapalakas ang mga operasyong militar sa mga aktibong labanan. Sa unang tingin, parang isang bagong alyansa ang nangyayari dito. Ngunit hindi natin dapat kalimutan na parehong paraya states o mga bansang may maliit na suporta mula sa kanlurang mundo ang Russia at North Korea. Mula nang magsimula ang giyera sa Ukraine noong 2022, unti-unti nilang pinagtibay ang kanilang relasyon. Ang North Korea ay mayroong isa sa pinakamalalaking militar sa buong mundo. Mayroong 1.2 milyong sundalo. Ngunit karamihan sa kanila ay wala pang labis na karanasan sa aktwal na labanan. Kaya't baka maging isang malaking hamon para sa North Korea na mag-deploy ng mga tropa sa isang fully active combat situation. Ngunit, paano kaya ito makakaapekto sa Ukraine? Halos 3 buwan nang nakatigil ang kanilang operasyon sa Kursk at ngayon ay may mga bagong sundalo silang kailangang harapin. Ang Ukraine, na naglunsad ng unang invasion sa Russia mula noong World War II, ay patuloy na nakikisalamuha sa mga hamon ng isang mas malupit na pagsabog ng Russian offensives sa silangang bahagi ng Ukraine. Hindi rin biro ang patuloy na mga pag-atake gamit ang mga long-range drones na may layuning mapatumba ang mga depensa ng Ukraine, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit si Zelensky ay patuloy na humihiling sa mga bansa ng suporta at mga advanced na weaponry. At kung titignan mo pa, may mga katanungan din tungkol sa hinaharap ng Ukraine, lalo na sa kabila ng pagkatalo ni Trump sa eleksyon. Nagbigay siya ng pangako na tapusin ang giyera sa loob ng 24 na oras, kaya't maraming tao ang nagtatanong kung ano nga ba ang mangyayari sa mga susunod na buwan, lalo na sa posibleng pagbabago ng direksyon ng suporta mula sa US. Sa kabilang banda noong Biyernes, nagkaroon ng pag-amyenda ang Biden administration kung saan pinapayagan na ang mga American contractors na magtulungan sa mga operasyon ng military sa Ukraine, partikular sa mga proyekto para mapanatili ang mga armas na ipinadala ng US. Ano kaya ang magiging epekto ng mga tropang North Korean sa takbo ng labanan sa Ukraine? Mahalagang tandaan na anumang mangyaring pagbabago sa alyansa ng mga bansa at sa takbo ng digmaan ay may malalim na epekto hindi lamang sa mga kasali sa laban kundi pati na rin sa buong mundo. Habang patuloy ang tensyon at pagbabago sa sitwasyon, ang bawat desisyon ay nagdudulot ng masalimuot na resulta na makakaapekto sa mga pamilya, ekonomiya at ang pangkalahatang kalagayan ng mga tao. Kaya nga't ang tanong ko ngayon, ano kaya ang magiging epekto ng pagbabalik ni Trump sa mga tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia? Makakabuti ba ang kanyang pangako na tapusin ang digmaan sa loob ng 24 na oras o magdudulot lamang ito ng mas maraming komplikasyon sa mga alyansa ng mga bansa? Ano nga kaya ang susunod na hakbang na tatahakin ng mga lider ng mundo? At paano tayo bilang mga ordinaryong tao makikialam o makikinabang sa mga desisyon nila? I-share nyo ang inyong mga saloobin sa comment section below.